Hi guys. Ngayon ay pupunta tayo sa dorm ni na Joffrey. Kasi gagawa po tayo ng project sa drafting. Yes. Lalakad pa lang ako guys. Dala ko ang ibang materials namin pero may dadaanan pa ako. So see you guys later. Hi guys! Raynel here. Dito po kami sa dorm ni Jobs. Nagagawa po kami ng project sa drafting. And right now, nagpe-prepare kami para sa heat transfer. Kilala ko muna mga members natin. Ito po ang aming PCB Wizard Master. Say hi, Jobs! Hey! Ito po, si... Anong pangalan mo? Pagpakilala ka. Siya po ang nag-clean. Ano ba yan? Linis? Hansin. Ito po, isa pa naming member, si Hansin. Aming muse. Muse po yan. Pero anong role mo sa amin, Hansin? Gagano na ako mamaya. Siya daw ang mag-etching. Siya daw ang mag-etch. Ito po ang aming... Anong... Uy! Kasali. Ayun, ito po si Idris. Ganun. Pero ayan. Oh, si So you can Kanisha see, daw. Ano ba yun? naghahanda na kami para sa hitras. Cloud. Later on, papakita ko sa inyo ang process. For video purposes, So yun. See you again. See you later. So nagpe-prepare na kami para sa heat transfer. Puputulin na ang papel. Ano ba? Ito o ito? Green yung green. Dito? One way green pataas. Pagkanan? Yan. Ito ang unang process na ginagawa natin. Lalatag po natin ang printed na PCB layout. By the way, laser printing po dapat. Yun po ang ginamit namin sa magazine paper po sa Pinray. Lalatag natin siya sa copper clad. And then, i-transfer natin siya using yung plancha, syempre. Ngayon ay i-transfer natin siya using plancha. Paplansyahin natin. Siyempre, with constant pressure dapat ang papaplansya. May tamang pressure yan. Next step is, later on, papakita ko sa inyo, i-check natin kung tama ang pagkakatransfer ng layout sa copper clad. So, ayun. Bye-bye. So, ayun guys. Sinecheck po ni Idris ang mga materials namin ngayon kung gumagana lahat. Lalo na yung 7 segment at anong IC yan? Yung decoder ng 7 segment. 7447 IC. Sinecheck niya. Ito ko sir. Tapos Idris, sinecheck niya ngayon kung gumagana ba siya before namin siya ilagay sa copper cloth. Ayan. Sinecheck niya muna. Hindi ko maramdaman yung daliri ko. Ito naman si Hansin. Gagawa siya ng documentation namin. As in, kamusta ang documentation natin? Ano, half done. Oh, half done na daw siya. To think na malayo pa ang deadline. Half done na ang documentation. Nice! Very nice. So, ayun guys. Almost done na yung heat transfer. Nakailang minutes na ng pagpaplansya. Pero, hindi pa ata siya kumakapit. Pero, Hindi ko makakapit yung gilid. ayun, yung gilid daw, hindi pa kumakapit. Pero, ayun, pinaplansya niya ulit para umayos yung kapit. Ito siya. Aling part ba yung hindi kumakapit? Aray. Ito. Ayan, diyan ka magplansya sa tabi. Kaya nga ni. So ayun guys, tapos na magplansya, pinapalamig na lang namin yung copper clad. Tapos, pag napalamig, check namin kung nag-transfer siya ng ayos. Ayun, napag-desisyon na basain ang ating copper clad. Para sabi nila mas maganda daw. Titingnan ang results
Kung talaga bang mas maganda pag binasa after ma-plancha. Sa tingin ko kakapit yan, Jobs. I don't think so. So ayun, titingnan na namin kung kumapit ba, transfer ba ng ayos sa copper clad ang layout namin, PCB layout. So na po. Buksan na ni Joffrey Boko. Friends namin ni Idris. Mukhang kumapit naman siya. Although, Oo, I can see yung edge some nga. malalabo. Yung edge nga problema. Pero yun ang boss. purpose ng marker. Pwede natin siyang remedyo. No, ito talaga. Edge ang problema ko, boy. Medyo malabo, kakapalan na rin. Oh, hirap. So ayun, malabo yung pagkakatransfer niya. Kaya ang balak is gamitin ng Uulitin. marker or uulitin. Pero syempre, para hindi sayang, pwedeng lagyan ng marker. Parang talo. Ano to? Wala, oo nga. Parang nasunog yung copper. Ano to? Boy, parang nasunog yung copper. Masyadong mainit yung iyong plancha, so hindi na to pwede. Saan sa ilalim? Kung ano, makikita nyo po na Ay, baka pumasok yung tubig. Oh, shit. hindi ko namin alam ang main reason kung bakit nagkaganto to, pero one of the failures. May na-encounter na po tayo agad na ano, na challenges sa paggagawa ng project. Ito po ang challenges. Nung nagagawa po kami ng laboratory, hindi po ito nangyari. First time po namin ma-encounter to na biglang, ano bang nangyari? Lumutang yung mismong copper. Para siyang nasunog or whatever that Ang gagawin namin Pero is, maliwanag naman uulitin namin. Siyempre, kasi bawal na yun. Rejection na to, rejected na tong Wow. copper clad na. Pero nga ako niyan. Rejected na po to kasi kumulubot na yung ano niya. Lumutang na yung copper niya. So, hindi na pwede. Oh shit. Here we go again. So ayun, uulitin namin na ang heat transfer. Meron naman kami mga extra na printed na PCB layout. Meron din kami extra na cover clad. So ulitin namin siya, mag-heat transfer ulit kami. With enough, hindi masyadong mainit para hindi masunog siguro. One of the reasons siguro kung bakit nagkaganon yung copper clad. Baka din yung tubig din ang reason, so possible hindi namin siya i-try. Mamaya ulit guys, check natin yung aming second try kung okay na. Try mo ba So ayun, bubuksan na natin. Oh, wow! May mga papel na nadala. Pero so far parang wala akong nakikitang putol. Wala nga ba? Okay, yung una. Yung tabi lang ito, itong side na to, so nasa left side. Pero so far wala nang ibatang putol. Mukhang maganda ang pagkakatransfer. Titingnan natin ang buo. Papel is kumapit, kaunti lang. Hindi katulad, meron naman kaunti. Hindi tulad kanina Piraso lang. na ang daming Bullshit, kumapit. boy. Mas Konting maganda, marker lang yan. mas maganda ang pagkakatransfer ngayon compared sa kanina, sa una naming try. So ayun, natapos na ang heat transfer, ang transfer sa copper clad. Maganda ang kinalabasan ng second try natin. So ayun, ang sunod ng step ay imamarker natin ang mga putol na transfer sa PCB, sa copper clad, brother. Imamarker natin para pag in-etch na, maganda na yung pagkaka-etch niya, wala nang putol and etc. etc. So, Feedback boy, turo. Ginagawa ko para ma-turn off yung dito. Ilan ang pinaprint niya doon? so ayun guys, Pwede nga, boy. Iipitin mo yung tapos na namin i-marker yung maayos. layout. Pwede. Ang malinis na siya. Ito na po, patingin ako, pakita mo na sa camera. Our leader, Joffrey mo ako. Hindi oh. Wala kayo. Ito po ang Sinecheck ng ating PCB layout master ang ating minarkeran na copper clad. Mukhang okay naman na yun. Next step is i-etch na siya gamit ang ferric chloride. Bababad natin siya sa ferric chloride para mawala yung mga copper
na hindi kailangan. At Anong word? matitira lang is yung tinransfera natin ng PCB layout and then yung mga minarkera na para mas umayos. Yun lang yung matitira pag ginamitan natin ng ferric chloride. Okay, sasama po tayo sa pag-etch nila. Ano po, dito po kami mag-etch. Ito po ang ating etch master. What is your name, etch master? Ganda. Yun, si Ganda. Pagbababad, pagbubudpod ng ferric chloride. Copper clad. So, ito na po, iaangat na po natin ang copper clad sa ferric chloride from the ferric chloride. Huwag mo muna ngayon ang dadrop. Yan po ang naging kalabas niya. Inuusan po nila ng tubig. Ayan. See guys. Tapos kung i-etch ay pinuusan po siya ng tubig. At ngayon ay patutuyuin. At dito po natin sisimulan ng process ng paglilinis ng PCB layout ng acetone. So, ayan. Tayo na, init sa kamay. So ayun, natapos na po kami sa etching namin. Maganda naman ang kinalabasan ng pagkaka-etch. So far, maganda ang pagkaka-etch niya. Sunod namin gagawin is linisin gamit ang acetone, tama ba? Yes. Para matanggal yung mga excess, mga ink, etc. sa mismong layout natin. So ayun, after ma-etch yung copper clad, ayun, lilinisin natin siya gamit ang acetone para matanggal yung mga ink na na-transfer sa kanya. Hanggang sa matira na lang ay yung mismong copper. May ultimo man siya nun. Oo nga eh. Yan po. Ayaw niyo ba yung sa mga paper bag na lang? Oo, sa paper bag. Gamit na yan. Mukhang gitapo na nga yun. Scrub ni Idris. Yan, ang wala. Yun sa Giant. So hello guys, natapos na ang paglilinis ng PCB. Kaya, Pakita mo, copper pakita clad. mo. Tapos na po namin. Pakita mo. Ito po. Ito po. Ang clean version. Mamaya, kakain lang ako. Clean version. Ayan. Ito po ang pagtatapos ng day 1. Pagtatapos ng day 1 ng project. Day 1. See you tomorrow. Bye. So ayun guys. This is our day 2. Pero actually day 3 na siya. Kasi after nung Saturday, punta kami sa Dormitory Jobs. Pero hindi na ako nag-video. Kasi inulit lang ulit namin yung ibang process na ginawa namin. Kasi there were some adjustments na ginawa doon sa layout na hindi agad napansin. So ayun, naglalakad na ulit ako. Punta na ulit tayo sa Dormitory Jobs. See you guys. Babiyahin muna ako. So ayun, as of now wala pa ang ating members kaya muna tayo dyan. Hindi, to. Dinala ko yung aming LAN cable kasi for sure gagamitin to. Actually galing to sa Cisco namin. Ito yung kinlip namin sa Cisco. Bayaran muna po. So last time nung day 1 and day 2 pala, hindi ko na siya na-video. Pero dun kami nag-etch ulit. Inulit namin yung etching nung day 2 kasi yung na-etch namin yung day 1 ay hindi pwede kasi inverted yung layout. Kumbaga baliktad siya. Kasi hindi namin na-consider na sa likod nga pala ng PCB ilalagay yung mga components. Tulad nung IC. Diba, pag nilagay mo sa likod yun, mababaliktad na lahat ng pins. Parang, syempre, magkakaroon ng problema pag ganun. Kaya ang ginawa, in-edit ni PCB Wizard Master Jobs ang aming layout at pinaliktad niya ata. Tapos yun, nagpa-print kami ng bago at nag-transfer kami ng bago ng day 2, nag-etch ulit. As yun, yung dinreel niya kanina, wait ko lang. Ito. Itong dinreel niya kanina is ito yung in-etch namin nung day 2, which is hindi na ako nakapag-video nun. Kasi
hindi ko na inidyo kasi inulit lang ulit namin ang process kasi na-video ka na naman yung unang process namin. Pero ito yon yung in-etch namin ng day 2. Na-drill na niya. Dapat actually, nag-video ata siya. Papakita ko na lang dito. Ito, papakita ko lang dito. Sana, ibibidyo ko din ay wala. Nag-drill na siya bago ako makadating. Tapos na agad. Sa dami ng butas na yan, na-drill niya agad lahat. Next step na is soldering. Actually, may problema pa to eh. Meron kasing yung na-etch, parang may putol ata. Niremedyohan na lang ni Jobs. Sinolder niya ng kaunti yung putol. Kaya, tas testing din niya kung may connection, which is gumana naman. So, yung remedyo niya is good. Actually, ilan ba to? Dalawa yung sinolder niya na putol na copper. Hindi sa side na to. Basta dito malapit sa IC at dun sa may RJ45. Dun siya nag-solder. Next step na is soldering. Yung totoong solder talaga. Magsasolder na kami ng materials dito. Magbibidyo natin ang pag-solder. See you again later. So ayun guys, nilalatag na ni Jobs ang materials namin sa PCB layout. Kulang pa ng... Ano yung kulang? Isa pang IC socket. IC socket, tsaka resistors. Dapat same sukat. So yun, resistors at IC socket bibili pa. So yun, bibili muna kami ng materials, tapos solder na to. So guys, day 4 na. Nagso-solder na si Jobs. Yes, solder. Tapos, ating pipe. So solder na po siya. Ninabutan ko siya. So solder na siya. Ano na ang na-solder mo? 555, RB45. Yun lang, dalawa pa? Okay. Guys, update lang. Patapos na ang solder natin. Ano nang sinosolder mo, boss? LED. LED na. Ano pang natitira? LED. LED din. Power. Resistor. Oh. Ano pa? Wala na? Ay no, itong butos, ito ano to? Resistor. Resistor lahat yan? Oo. Yan, resistor at LED na lang yung sinosolder na Pipirhan ko natitira. kayo ng resistor. Ayun, kami ang magsosolder ng iba. Tapos Basta na ang... tama ang baliyo. Ito nyo guys, gandang pagkakasolder niya. Pumutulin pa Maganda yung sa lahat. video. Charot. Guys, update. Tatapos na kami mag-solder. Ay, hindi pa ga. Sorry. Meron pang mga resistor. Resistor na lang ata ang natitira. Puro resistor na yung natitirang sinosolder. After nun, makikita natin kung... Hindi ako talaga mag-i-stay. Hanggang pagkatapos namin napakita namin sa inyo ang final Sure pa kayo? na pagkakasolder. Nililinis na lang po yung PCB. Sa inyo ang tsura ng ating PCB. Ito po. Ako ng flux. So ayun guys, nililinis niya nga ang solder. Inaalis yung mga flux na natitira, Solder fish. mga solder paste, ayun. Hindi ko Minuhulak maalis. niya kasi hindi niya maalis kasi ang hirap. Kailangan cotton buds. Tetesting na natin. Siyempre, tetesting ang na-solder. Ito na po. Gagana na kaya? Ba't dito nagsimula? Nandiyan nag-umpisa. Namamatay na. Nagagalaw lang yan, nagagalaw lang. Ayusin ko yan. Isang criteria, 4 points ang criteria. Let's go! So, ayun guys. Magana na siya. Konti na lang. Konting linis na lang. So guys, tatry ulit namin. Tatry ni leader. Ako. Ikaw naman sadya. Ba't ako? Leader, ito na po. Sino ba naglilid nito? Malay ko. Ikaw. Wala pa naman, excited. Oh, tagis. Oy. Nagyan, nagtatalon-talon nga. Natalon. Wala, ipapakita natin sa Saray yung kanina. Nagrarandom na naman to. Nag-iiba pag dinidinan? Guys, nagagawa kami ng casing ngayon. Ito ang gamit namin, file case. Ginagrinder po namin ang file case kasi itong gagamitin namin po.
Okay, Kaso trying napalo again. naman. Sala, Five, sala ang pulse na 7. rin. Ano, 9 dapat yun, di ba? 3, 5, 7. Odd sadya. Wow. Nailaw na lahat! Nailaw na lahat! Oo Nailaw nga, na kaya lahat! nga naman sa kinuha. Mali lang ang 7 segment. 5 points. 5 points. 5 points. Uy! So ayun, after testing, ganun pa din. Yung 7 segment pa din ang hindi gumagana ng ayos. Odd numbers lang yung dinidisplay niya, which is hindi dapat. Well, see later kung talagang mag-iiba yung result niya. O magana ba natin or not. Go, Jokes. Pinaltan po ni Jobs ng 7447 na extra namin. Tatry namin ngayon kung gagana. Night. Baka kasi defective yung isa, di ba? Mali mo lang. Oh, ganun pa din. Ganun pa din talaga. Wala talaga siya. So ayun, ganun pa din. Nagdi-discussion sila. Nagdi-discussion. Ilaw yung dalawa. Nagdi-discussion po sila. 4. Wala to, di ka? Discussion po. Eh, may ilaw po sa kabila. Matatalino Lumiban lang. sa Hindi po ako kabila. included doon. Kaya 3 pa din. Ako po ay sa gitna lang. Basta, magkakaroon Kumbaga, lahat yun. Ewan ko kung may bakit. nagdi-debate, Jokes, ako yung versus. Idris. Ganon. Get ready for the next battle. Abangan natin. Abangan nyo ang mga susunod na kabanata sa pagbabalik na Dragon Ball Z! Gaya mo na, gago. Anong ginawa mo? Bilin mo lang eh! Gago. Defective. Yung kabila pala dapat ang igalaw, hindi itong kabila. ang mali! Ano nga, kasi sa ground. Okay, testing with the case on. Testing with the case on. Will this work or will this not work? Magic touch. Kailangan ng magic touch. mo, Jobs. Kailangan ng magic touch. Nawala ulit. 10 try out of 999. Hop! Wow! Tuloy-tuloy na. Soldering. Soldering issue lang pala. Moment. So ayun, napagana din ng ending. Wala na ako ng time na to kasi umuwi na ako. Mahina lang. Nagsimba ako nun guys, sorry. Mahina ang ilaw. Ayun, napagana nila ito. It's fine na. Pero Just watch the video. Gago, okay na nga! mahina ang ilaw. Mahina ang ilaw. Oo! May mahina lang ang ilaw. Okay na siya. Hey! Let's go! Mahina lang ilaw. Mahina lang ang ilaw. Pero ang bagal ng clock. Bakit? Nakasagad naman ang potensyo. Yun, sobrang bilis. Putangin ang bilis naman. Wow! So ayun guys, I'm making this video as I'm editing this vlog just to make an outro. Kasi, again, sa susunod na lang ulit in our next project.